Morning po, kuya. Morning. Kumusta naman po ang pamasada nyo? Ay, sa ngayon ma'am, nako, napakahirap na ng biyahe. Dahil napakarami ng angkas joyride. Although hindi mga kami gano'ng apektado, pero yung sa BGC at saka sa MOA, doon kami naapektuhan. Dati, nung wala yung angkas na yan, joyride. Move it, di ba may move it din? Oo, yan, naglabasan yan eh. Ngayon, nung wala pa sila ma'am, pinag-aagawan kami ng mga call center doon sa BGC at saka MOA. Oo. Nung nagdatingan na sila, ang angkas joyride move it, nung nagdatingan na sila, swerte mo na makakuha ka ng pasahero sa MOA at saka sa BGC. Kasi lahat ng building ng mga call center, pinuwastihan na nila. Lumambay na sila doon. Kaya yung mga call center, magte-text lang, nandiyan na, pagbaba nila, andyan na yung sasakyan nila. Hindi katulad ng araw, nung wala pang nung wala pa yung mga yan, pinag-aagawan kami ng mga pasahero na call center. Diskarte kasi din nila yan para sa Kaya kabahayan. dito kailangan alas 4 madaling araw ma'am, nagbibiyahe na ako. Lalagari na ako niyan. Wala akong pahinga niyan. Almusal lang ang pahinga ko tsaka tanghalian. Dire-diretso na naman yan. How about yung Grab? Threat ba sa inyo yung Grab? Hindi kami ano niyan ma'am, hindi kami apektado, hindi kami threat ng Grab kasi mahal ang Grab. Minsan nga may pasero ko. Nag-Grab sila. Kasi sabihin natin na 460 samantala sa taxi 260, 200 yung difference niya sa pamasahe. Lalo pag mga rush hour, mahal ang Grab. Nag-triple siya, nag-doble siya, hihigit pa. Pero yung iba kasi they choose Grab kasi madali yung yung pag-book. Ngayon, pag ano naman ma'am, pag sa Grab naman kasi kayo iba kasi hirap na silang kumuha ng taxi. Kaya napipilitan sila na sumakay ng Grab. May experience ako sa taxi, yung time na grabing traffic. Walang magpapasakay sa akin papuntang airport. Kung meron man. Ang ano kasi, diskarte nila, anong oras yun? Nga hapon, gano'n? Hapon. Ang ano nila, ang gusto nila, papayag sila pag malaki yung ibigay mo, hindi na yung meter. Nag-offer ako ng 500, ayaw. So siguro gusto niya 1,000. Kasi ganito yun eh. Ako kasi, pagdating na alas 4, dahil alas 4 ako madaling araw bibiyahe, lalagari. Pagdating alas 4 kasi, maraming umano sa akin na araw-araw kayo, maraming pasero. May airport, sabi ko hindi ko na kaya. Okay. Kung pa-south, pa-north kayo, pwede hahatin ko kayo. Pero pag pa-south, hindi ko na kaya. Kasi pag-arahin na ako noon. So yung iba, meron ako naging pasero sa Espanya lalaki. Pag airport siya, pupunta siya ng state. Ngayon siya na mismo nagpe-presyo. Okay. Saan po kayo? Airport, wag mo na akong presyo, bibigyan kita 1,000. Hindi tatanggapin agad yung driver yun. Oo. Kaya pag ganun mga rush hour, kayo na magpresyo kung magkakasundo kayo. Wag niyo sasabihin metro, ay tatanggal Okay lang kayo. yun, okay lang yun kaysa naman maiwan ka sa airplane, di ba? Ako man galing ako Bacolod, punta ako doon sa Negros. Ang flight ko pabalik dito 9 o'clock ng gabi. Tinansya ko, 3 o'clock tumalis ako dito dahil 4 hours ng biyahe from Negros to Bacolod City. Ngayon, pagbalik ko, may ginagawa pa lang kalasada. Alam niyo kung anong oras ako nakarating ng Bacolod? Alas 8:30. Kaya pagbaba ko ng Ceres, sakay ako ng taxi. Sabi ko, boss, airport ako, magkano? 500, ba't mahal? Kasi wala na kami. Sige na. Ginano ko na, sige na, may iiwan ako ng aeroplano. Tapos, yung matanda pa yung nasakyan ko, ang bagal magmaneho. So, depende yun. Kung need mo talaga, wala kang choice. Kagatin mo na ako ang sinabi sa'yo. Kagatin mo na. Kasi malilate ako. Sabi ko ako na late ako, magmamap na lang ako sa airport. Magkakatulong na lang ako to. Mag-dishwasher ako. Basta makabili lang ako ng ticket. Oo nga. So, itong unit kuya sa inyo na to? Ay, hindi po. Boundary lang ako, ma'am. Boundary. Yeah. Magkano yung boundary everyday? Ito, ma'am, luma na to 800. Kasi Batman ito, sumunod Superman, yun 1,000. Ngayon, meron pa yung sumunod yung
Spider-Man. Yung Spider-Man yun, siguro mga araw-araw, one day, ganun. So, magkano ang average ng kita ng taxi driver everyday? Lalampas naman siya ng 800, di ba? Kung naman pag masipag ka, katulad ko, kasi nadala ako sa pila eh. Kasi maaga kang nagsisimula, di ba? Saka araw-araw ko, hindi ako pwede wala kang day off? Ano ma'am, Sabado. Yung linggo nga, yung Friday, binibiyahe ko. Coding ako, binibiyahe ko. Kaya lang, hindi ako makapasok ng Makati. Kasi sa Makati, may sariling gobyerno yan. Ang coding dyan, 77. Kahit public ka, hindi pwede pumasok. Namimili ka ng pasahero, hindi naman? Pag coding ako ma'am, namimili ako. Katulad nyo, pag sabi nyo sa akin na... Ay, Wednesday ngayon, hindi... Friday ako ma'am. Okay. 189. Wednesday kasi yung coding ko, kaya nag-taxi ako. Nag-taxi kayo. Okay. Friday ka. Okay. Pero so far, okay naman ang kita, di ba? May family din kayo, kuya, di ba? May family kayo at mga anak? Anak ko isa. Tapos, naglamig ako sa asawa ko. Pero parang friend kami. Naglamig pero friend. Friend man yung walang banding. Yung kumbaga, kasi ang importante sa akin, yung mga apo ko. Okay. May apo na po. Yung anak ko sa second year college, nag-asawa. Babae. So nakagraduate na ako kasi kaya gano'n kaaga kasi yun nga ang apo ko, yung anak ko kasi, ano lang siya, housewife. Okay. Tapos yung manugang ko, construction boy. Pero nakapagtapos kami ng college, sa tulong ko rin dahil yung allowance ng apo ko sa akin. So paano yan, nang lamig ka na, wala kang ka-date ngayon sa Valentine's? Wala ba, may naghahanap ako dito sa apps. Sa dating. Dating apps? Nako, kuya. Meron palang ganon. Nakahanap ka na naman. Nakahanap ka na. Wala pa? Meron isa, hindi ko alam kung ano. Sabi ko, sanay ka ba mag-motor? Sumangka sa motor kasi may motor ako. Kung sanay ka, ano tayo sa Tagaytay. Wow. Okay. Bakit? Ayaw mo yung asawang mo balikan? Nawala yung ano ko, ma'am. Na-fall out of love ka? Yeah. Yung amor. Sa tagal niya, ma'am, sa Hong Kong. Nag-Hong Kong siya. Kaya pala. Nag-1984, ma'am, nag-Hong Kong siya. Tapos hindi umuwi. Yung anak ko, sabihan ko binigay. So ako bang isa. Noong 1987, nag-Saudi ako. To 91. Tapos, 94, pinatigil ko siya. Sabi ko, tama na, isa anak natin. Naka 10 years ka na. Tinago ko si passport, pati yung kontrata. Hinahanap niya yun eh. Wala, sinunod ko na, sabi ko gano'n. Tapos, hindi, parang hindi niya susunodin niyo. Sige na, promise, isa na lang, hindi na ako babalik. So, sa Mandalit Santa, binalik ko. Pagkabalik ko, nakalisa naman siya. Pagdating daw, kontrata na naman ulit. Wala siyang tingin. Hindi ko na siya pinakialaman. Hinayaan ko na siya. Ano ba, yung contract niya, kada punta doon, ilang taon? 2 years ang contract niya. Pag ayaw niya na sa employer niya, doon siya nag-a-apply. Mas mahal ang gastos, ma'am, pag doon siya nag-a-apply. So parang, parang hindi nirespeto yung request mo na hindi na mag-abroad. Hindi na sunod. So, uuwi yan, magbabakasyon dito, ma'am, minsan 2 weeks. 2 weeks lang? Kasi nag-change employer siya, kala mix-it siya eh. Na-sense mo ba na parang nawalan na din siya ng gana sa'yo? Or baka meron siyang iba doon? Siguro, wala ma'am eh, kasi ganito, 1988 nasa Saudi ako, kalakasan ng kita ko nun kasi malaki part-time ko. Yung ate ko, sabi niya sa akin, gusto ko rin na mag-Hong Kong. So tinulungan ko yan, nakaalis yan, magkasama sila dito. Paano sasabihin nila lalaki doon, di ba? Tumagal din ate ko doon. 2020, umuwi. Grabe no. So, hindi talaga guarantee yung at first nagmamahalan kayo tapos na na magtatagal kayo. Meron mga situation na fall out of love ka. Yeah, ganun. Tapos to anak ko, second year college, nakonsular silang eskwela.
doon sa Bicol, tertiary college yan. Sabi ko, yung mga, pag umuwi ako doon, yung class, pag dumadalaw ako sa kanya, dinadalaw ko yung butaro, yung mga classmates niya, ma'am, doon naglilipstick, doon nagme-makeup. Sabi ko, hindi makakatapos yung anak ko. Kaya ang ginawa ko, nung pagka, ano yun, yung tertiary college, second year college, sa tinransfer ko sa Mindiola, sa La Consolacion doon. Nako, nalulungkot naman siya, namimiss niya nanay niya, pinabalik ko. Dahil sa nandun na siya sa Bicol, alam ko na, may nakarating sa akin balita, buntis. Siguro dahil na-in love, sabi ko sa kanya. Isa lang yung anak mo, di ba? Isa babae. So may apo ka na ngayon. Sabi ko na, ilan yung apo mo? 3 po, ma'am. Nakagraduate na ako ng criminology. Supportado ko yan. Yung mga apo? Sa allowance. Kung ano kailangan nila, ma'am. Sabi nga no, apo ko nung college pa lang. Kailangan ko ng sapatos yung may spike. Magkano? 2.6. Padalihan, ma'am. Kailangan ko ng shock. Ay, may motor din ako. Kailangan ko ng shock. Magkano? 1.6. Ilang piraso? Isa. Mahal naman, ba't sa akin 2 piraso? 1 libo lang. Iba itong shock na to kasi may hangin ito eh. So nag-asawa na yung anak mo, ang babae. Yun, 3 apo na. Anak niya 3. Yung pangalawa, ma'am, tertiary college. May allowance sa akin niya 700 a week. Allowance niya. Tapos nasundan yun. Nasundan ng 7 taon. Mabuti naman at ayos na yung ano nila, yung situation. Ay, sa apo ko yan. Kaya ako inuwi. Occasionally, umuwi ako. Pero yung asawa mo ngayon, hindi na nag-Hong Kong. Matagal na, ma'am. Sabi nyo, 1984 to 2017. 33 years siya sa Hong Kong. Okay. Di ba mawawala so, nai-enjoy na din niya yung apo niya ngayon, mga apo. Ano ba? Nandun na siya, nagpapatya. Pero at least hindi kayo enemy, friend pa din kayo, di ba? Friend ka din. Hindi kayo annulled? Hindi ah. Kaya lang, nawala talaga, ma'am, di ba, pagkasawa mo, syempre, pagkatating ako doon, para Jollibee tayo, McDo tayo, di ba, labas tayo, banding, wala. Wala na. Wala, pag uwi ako doon, walang banding. Kaya kami nakikita. So, anong ma-advise mo sa mga younger couple para maiwasan na hindi manglamig? Sa mga younger couple? Like sa akin, mas bata yata ko sa'yo. Sa ma'am? Anong ma-advise mo sa amin? Bata kayo sa akin? Mas bata. Oo, ma'am, senior na ako. Oo nga. Anong ma-advise mo sa amin? Kasi papunta pa kami, di ba? Paano para hindi kami ma-fall out of love? Para hindi ma-fall out of love. Kasi hindi natin alam, di ba? Kung ano yung sinasabi ng asawa, susundin mo. Sino yung babae na asawa o yung lalaki na asawa? Sino ba talaga ang masunod? Yung lalaki. Kung nandito kayo, dito sa kung halimbawa, nag-abroad ka, katulad yung nangyari sa akin, diba? Pinatigil ko siya, hindi tumigil. Siyempre, mawawala yung amor mo. Ngayon, kung dito naman, ang advice ko lang sa mga kabataan, na bata pa na bata sa akin, para hindi mawala yung ano ninyo, yung relationship ninyo, unawaan sa isa't isa. Kung ano yung meron yung lalaki, dapat ibigay ng lalaki sa babae. Kung ano yung meron babae, dapat ibigay sa anong gusto. So give and take. Give and take. Parang sa ganoon, hindi kayo yung may bangayan. Kasi pag may bangayan ganyan mag-asawa, hindi nagkakaintindihan. Kakaroon tuloy ng gap. Diba? Isa hindi nagpapansinan, gano'n. Isa mainit ulo. Masarap yan, mga ganyan. Masarap yan. Pero pagdating ng may na time na doon ka na sa sa gitna, sa level. Okay. Sabi ko na, level 60 na. Yan nagsisimula yan kung paano magkakaano mag-asawa. Kita niya, ma'am, karamihan niya, di ba nag-asawa, hindi kasal. Hindi nakasal. Kasi pag nagkaano, sa una masarap, labing banding kayo. Labing kahit saging. Labing kahit sa saging. Kahit na hopya, tsaka mani, itlog, okay lang.